Isang kumpol ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa basket ang nabungara ni Celine kinabukasan nang buksan niya ang pinto ng guest room. Dinampot niya ang basket at pinagmasdan ng mga bulaklak. Kapipitas lamang ng mga ito at namamasapa sa hamog. Katulad ng ibang mga babae kasama ang mga bulaklak sa kahinaan niya at sa kinakaharap niyang mabigat na problema sa mga panahong iyon, maski papaano'y nakatulong ang mga ito upang mapaglubag ang loob niya. Kinuha niya ang isang tangkay ng rosas at inamoy. "I'm glad you like the flowers." Anang tinig ni Dominic mula sa kaliwa niya. Gayon may walang himig ng kasiyahan sa tono nito. Nang lingunin ng dalaga ay nakita niyang formal na nakatitig sa kanya ang lalaki. Palapit ito ay mabilis niyang ibinalik sa basket ang tangkay ng rosas. At muli, nagbangon ang galit sa puso niya. "Have you made a decision, Celine?" Tanong ni Dominic nang lubusang nakalapit. Tinitigan ni Celine ang lalaki at napansin niyang bagong paligo ito. Basa pa ang buhok at naaamoy niya ang kulon nito. He was devastatingly handsome, in tight jeans and white cotton shirt. Hakab sa katawan nito ang kamiseta at ang pagkukontrast nito sa kayumangging kulay ng balat ni Dominic ay lalo lamang nagpadagdag sa karisma ng lalaki. "Nakapagdesisyon na ako, Dominic." Pahayag ni Celine sa malungkot na tinig, makaraang magpawala ng isang malalim na buntong hininga. "Inaasahan kong tama ang naging desisyon mo." Formal pa ring sabi ng lalaki na hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. "Hindi na mahalaga sa akin, tama man o mali ang maging desisyon ko." Aniya at inilapag ang basket ng mga bulaklak sa isang tabi. Pinagsalikop ang mga braso at isinandal ang sarili sa hamba ng pinto upang kumuha ng suporta. Noong nabubuhay pa ang inay, madalas niyang sabihin sa akin na ingatan ko ang aking sarili, na huwag kong ibibigay ang sarili ko sa isang lalaki, maliban kung kasal na kami. Kaya kahit anong pilit sa akin ni Andre noon, hindi ko hinayaang umabot kami sa ganung punto. At iginalang niya ang pakiusap ko. Iginalang niya ako. Sinadya niyang bigyang diin ang salitang iginalang upang konsensyahin si Dominic. Nakita niya ang pagbakas ng tensyon sa mukha ng lalaki. Ang guilt. Ibig niyang maluha sa sinapit na kapalaran sa kamay nito. Ngunit pinigil niya ang sarili sa pagpapakita ng emosyon. Kagabi bago siya matulog, pinangako niyang hindi na siya muling iiyak sa harapan ng lalaki. At kagabi rin, nagpasya siyang tanggapin na lamang ang alok nito kaysa umalis ng hasyenda at habang buhay na dalhin sa kanyang kalooban ang sakit na idinulot ni Dominic sa buhay niya. Naisip din niyang mas madaling magsinungaling kay Andre kung bakit siya nagpakasal sa kapatid nito kaysa iwasan ng lalaki at tapusin ang kanilang relasyon sa dahilang hindi na siya malinis gaya ng inaakala nito. "Kinamumuhian kita, Dominic." Mariing pahayag niya. Pero nakatanim na sa isip kong kailangan kong bumangon kung saan ako nadapa. Pakakasal ako sa'yo, hindi sa dahilang mahal kita, kundi dahil sa pinilit mo ko. Isang simpleng ngiti ang naging katugunan ni Dominic sa sinabi ng dalaga. "You've made the right decision, Celine. And move closer. Titiyakin kong hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo." Hindi iniiwas ng dalaga ang muka nang haplosin nito ang kanyang pisngi. Napagdesisyonan na niyang pakasal kay Dominic, kaya wala nang dahilan pa para labanan ang kapalarang itinadhana sa kanya. "Gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Ipinapangako ko yan sa'yo. At si Andre, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Titiyakin ko mauunawaan niya tayo." "Hindi ako interesado sa mga pangako mo, Dominic." Malamig na tugon niya. "At huwag mong asahang mauunawaan ni Andre ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Titiyakin kong hindi niya sasayangin ang buhay niya nang dahil lamang sa'yo." Nagtiim ang mga bagang ni Dominic. Ngunit bago pa ito makapag-react, ay mabilis na ang hinawi ni Celine ng katawan ng lalaki at tumakbang patungo sa direksyon ng hagdan. Hindi na niya nakita nang sumilay ang malungkot na ngiti sa mga labi nito. Bandang 10:00 nang muli silang magkita ni Dominic. Tahimik siyang nakaupo sa balkonahe at nakatitig sa lugar na pinaglaruan nila ni Andre ng lawn tennis. Nang lumapit ang lalaki at sabihing kailangan niyang magpunta sa munisipyo para kumuha ng marriage license. "But you need your birth certificate."
Kaya kailangan na rin nating lumuwas ng Maynila para kumuha ng kopya nun. O kung may kopya ka naman sa bahay, pwede tayong umuwi muna sa inyo. Malumanay na sabi ni Dominic habang ang mga matay kababakasan ng paghanga. Nakatitig sa mukha ni Celine. Hindi na kailangan. Maikling tugon ng dalaga. Gayon may hindi na sinabing may dala siyang kopya ng birth certificate na linaasahan niyang kakailanganin nila iyon ni Andre. At hindi niya inakalang kailanman na magagamit niyang birth certificate sa gagawing pagpapakasal sa ibang lalaki. But we need your birth certificate, Celine. Ani Dominic, sa tonong hinihikayat siya para sumang-ayon. Too tired for another argument. Walang imik siyang tumayo at pumanhik para magbihis. Si Dominic ay walang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Pagbaba niya'y makaraan ng 15 minutos, ay nagulat pa ito nang iabot niya ang kanyang birth certificate. Nagtatanong ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, kaya napilitan siyang magpaliwanag. Lihim siyang nasiyahan nang makita ang panibugho sa mga mata nito matapos marinig ang kanyang sinabi. Nagpaplano na kaming pakasal ni Andre, sabi ni Celine. Kung hindi lang siya pumunta sa Basilan, siguro'y kami ang lumalakad ng marriage license namin ngayon. I don't want to hear the rest of the story. Tiimbagang nasabi ni Dominic. Hinawakan siya nito sa braso at iginiya patungo sa kinapaparadahan ng pick-up. Ngunit pumiksi siya at hinarap ito. Bakit? Aniya, nasasaktan ka? Ano ang karapatan mo? Oo, nasasaktan ako. Dahil masakit marinig na ang babaeng pinakamamahal mo'y may mahal na iba. Mas masakit ang ginawa mo kay Andre sa aming dalawa. Kaya wala kang karapatang masaktan, Dominic. At dapat ngayon pa lang ay maging manhid ka na. Tinangka ni Dominic na muli siyang hawakan. Ngunit muli rin siyang pumiksi. Kung ako sa'yo, hindi na ako makikipagtalo pa, Dominic. Aniya, mas mabuting umalis na tayo bago pa magbago ang isip ko. Don't make it hard for me, Celine. Madilim ang anyong sabi ng lalaki. At hindi ko papayagang magbago pa ang isip mo. If in case maisipan mong mag-back out, hindi ako mangingiming pilitin ka papunta sa simbahan. Hindi na ako magtataka sakaling gawin mo yon. Besides, ano pang hindi mo magagawa pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Puno ng panunuyang sagot niya. Hindi nakaimik si Dominic. Ngunit mababaka sa mga mata nito ang pait, sakit at panlulumo. Ipinakita ni Celine na nasisiyahan siya sa nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Gagawin kong madilim ang buhay mo, Dominic. Aniya sa malamig na tono. Titiyakin kong hindi ka rin magiging maligaya. Seryoso na saad pa ni Celine. Hello, sweetheart. Puno ng pananabik na bati ni Andre sa kabilang linya. Isang malalim na buntong hiningang hinugot ni Celine bago nagpa siyang kausapin ng binata. Ibig niyang maiyak at hindi niya nakontrol ang sarili. Andre... Sweetheart, what's wrong? Are you crying? May pag-aalalang tanong ng binata. Wala, na-miss lang kita. Sa sinabi lalo siyang napaiyak. Paano niya nagagawa ito? Habang naroon siya sa shop ng caterer na nagtatahi sa kanyang trahe de boda. I miss you too, sweetheart. Kung maaari nga lang ay umuwi na ako ngayon para makasama kita. Wag, I mean, nauunawaan ko ang trabaho mo at nauunawaan ko rin kailangan mangyari to. Isa pa, tumawag lang ako para marinig ang boses mo. Sa sulok ng kanyang mga mata ay kita niya na nakatingin si Dominic sa kanyang direksyon at sa anyo ng lalaki ay nahuhulaan niyang parang alam na nito kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Don't worry, sweetheart. Pagkabalik ko, kahit ano pa ang mangyari, itutuloy na natin ang balak nating pagpapakasal. I can't wait to hold you again. Hindi mo lang alam kung gaano ang hirap na tinitiis ko ngayong malayo tayo sa isa't isa. I feel the same, Andre. Kinagat niya ang labi upang huwag mapahagulhol. Ibinubulong ng kanyang isip na ipagtapat na niya ang katotohanan sa nobyo. Ngunit pinipigil siya ng takot na nararamdaman. Iniisip niyang baka kung ano mangyari sa binata sakaling malaman nitong hindi na kailanman magkakaroon ng katuparan ang mga pangarap nila, ang mga pangako nila sa isa't isa. Ingatan mo ang sarili mo para sa akin, Celine. And always remember that I love you. Ani Andre. Kasunod niyo ay narinig niyang nagpawala ito ng isang malalim na buntong hininga.
May naramdaman siyang kalungkutan sa ilang sandaling katahimikang namagitan sa kanila. Kumusta naman ang buhay mo sa hasyenda? Ang binata na rin ang bumasag sa katahimikan. Okay naman. Matatapos ko na ang kwentong sinimulan ko bago ka umalis. Pagsisinungaling niya. Kahit ang totoo ay hindi na siya nakakagawa pa. Good. Kamusta naman ang mga tao sa hasyenda? Inaasikaso ka bang mabuti ni Nanay Martha? Oo, mabuti sila sa akin. Muli ang pagpatlang ng katahimikan. Andre. Are you sure you're alright, sweetheart? May gusto ka bang sabihin? May pag-aalalang tanong ng binata na marahil ay naramdaman sa kanyang tono ang bigat na dinadala niya. Sasabihin na ba niya ang totoo? Humugot siya ng malalim na paghinga. Andre, simula niya, ngunit hindi na nagawang ituloy ang sasabihin nang maramdaman niya ang pagyakap ni Dominic sa kanya mula sa likuran. Susukatan ka na ni Cassie, honey. Anito na tila sinadya pang marinig ni Andre sa kabilang linya ang sinabi. Mabuti na lang at mabilis niyang natakpan ng palad ang mouthpiece. Pinilit niyang makawala sa pagkakayakap nito at nagtagumpay siya. Selena, where are you? May pagdududa sa tono ni Andre nang magtanong. Sinong kasama mo? Kailangan ko nang umuwi, Andre. Kanina pa naghihintay si Nanay Martha sa labas. Makapaghihintay si Nanay Martha, sweetheart. Pero nakakahiya sa kanya. Sige na, bye. Celine. Narinig pa niya nang tawagin siya ni Andre ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa at ibinaba na ang telepono. Pinahid niya ang natitirang luha sa pisngi bago hinarap si Dominic. Madilim ang anyo ng lalaki. Nang igiya siya pabalik sa kinaroroonan ng caterer. Natupad na ang pangarap para sa isang bride. Ang tahiin ng isang sikat na caterer, ang mamahaling trahe de boda na isusuot nito para sa isang engrandeng kasal. Pero kaunti mang excitement ay walang nararamdaman si Celine. At kahit ang diamond solitaire engagement ring na binili pa ni Dominic sa sikat na jeweler sa Makati, ng araw na iyon, bago sila magtungo sa shop ni Cassie, ay hindi kayang tapatan ang lungkot na nasa puso niya. Pauwi na sila sa hasyenda nang bigla na lamang ihinto ni Dominic ang pick-up sa gilid ng kalsada. Walang ibang sasakyang nagdaraan ng mga sandaling iyon at ang natatanaw niya ay ang mga talahib at puno ng niyog. Kunot ang noong sinulyapan ni Celine ng lalaki at nakita niyang nakatiim ang mga bagang nito at namumuti ang mga kamao sa mahigpit na pagkakahawak sa manibela. Tinawagan mo ba si Andre para sabihin sa kanyang nangyayari? Tanong nito sa mapanganib na tono. Tinalo ng kaba ang puot na nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi. Sagot niya. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanyang totoo. You listen to me, Celine. Anitong hinawakan sa braso ang dalaga. And listen well. Wala kang sasabihin kay Andre hanggat hindi siya bumabalik mula sa basilan. Ayokong mapahamak siya nang dahil sa pag-aalala niya sa'yo. Huwag ka nang magkunwari na para bang talagang ayaw mo may mangyaring masama sa kanya. Puno ng hinanakit na bulalas ni Celine. Why? Magiging mayaman ka na kapag may masamang nangyari kay Andre dahil masosolo mo na mga kayamanan ng Vertosio, hindi ba? Don't tell me hindi mo naiisip yun. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? May lakip ng lungkot ang tinig ni Dominic nang sabihin niyon. At ano pang inaasahan mong magiging pagtingin sa'yo ng babaeng iyong kinuha ng hindi ginusto, Dominic? Puno ng pangunguti ang pahayag niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Dominic bago binitawan ang kanyang braso. You're a friend, aren't you? Aniya nang muling patakbuhin ni Dominic ang sasakyan sa kalsada. Natatakot ka na baka hindi matuloy ang kasal kapag nalaman ni Andre ang ginawa mo sa akin. Pagtiim ng bagang ang tanging isinagot ni Dominic sa sinabi ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Dominic. Tama ang paraang ginawa mo. Aniyang ang layo na insultuhin ito. Tiniyak mong hindi na ako makakabalik pa kay Andre. I love you. Wala akong pakialam. At gaya ng sinabi ko sa iyo nung una, titiyakin kong hindi ka kailanman magiging maligaya. Mabilis na lumipas ang mga araw nang hindi namamalaya ni Celine. Nakahanda na ang lahat para sa nalalapit na kasal nila ni Dominic. Pero sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam niya ay nalalapit na ang takdang araw ng kanyang kalungkutan.
At ngayon nga ang bisperas ng kanilang kasal, ay hindi niya magawang kumain sa labis na kalungkutan. At habang abala ang lahat sa paghahanda, ay narito naman siya nagmumukmok sa loob ng kwarto. Ala napakaganda talaga nitong damit pangkasal mo, Celine. Masayang sabi ni Nanay Martha na pumukaw sa pagdinilay-nilay niya. Mula sa pagkakadungaw sa bintana ay ibinaling niya ang pansin sa matanda na ng mga oras na iyon ay mabuting pinagmamasdan ng kanyang pangkasal na nakalatag sa ibabaw ng kama. Nung ako'y ikasal simpleng bestidang puti lamang ang aking isinuot at ang handa namin ng Tatay Raul mo'y isang baboy lamang. Mas maswerte pa rin kayo kaysa sa akin, Nanay Martha, dahil mahal ninyo ang lalaking inyong pinakasalan. Pagkasabi niyon ay muli niyang ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Mula ro'y naririnig niya ang pagkakasiyahan sa ibaba. Umaabot sa kanyang ilong ang masarap na amoy ng nilulutong putahe. Pero pakiramdam pa rin niya ay wala siya roon, na ang lahat ay hindi totoo, at anumang sandali ay magigising siya at matutuklasang panaginip lamang ang lahat ng nangyayari. Pero naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Nanay Martha sa balikat niya. Ipinaaalalang totoo ang lahat, na bukas ay ikakasal na siya. Hindi mahirap mahalin si Dominic, sa tingin ko, at nakikita ko namang mahal na mahal ka niya. Pasasaan ba't matututunan mo rin siyang mahalin, Celine? Ewan ko, Nanay Martha. Kung sa palagay mo'y imposible ang sinasabi ko, maaari ka pang umurong. Hindi nakaimik ang dalaga. Huwag mo na sanang pahirapan ang sarili mo, Celine. Ito marahil ang itinakda sa iyo ng kapalaran. Palad mong hindi makatuluyan si Andre at ang mapapangasawa mo'y ang kapatid niya. Pinilit lang ako ni Dominic, pero nagpapilit ka. Ani Nanay Martha, sa tonong pinapaglubag lamang ang kanyang kalooban. Nangunot ang noo niya nang sulyapan niya ang matandang babae. Hindi ko layong insultuhin ka, Celine. Ala bakit ko naman gagawin yun? Ani Nanay Martha, na inakalang dinamdam niya ang sinabi nito. Gusto ko lamang paliwanagan ka na ang pagpayag mong magpakasal kay Dominic ay parang pagsang-ayon na rin ng bukal sa loob mo. Wala na ang matanda ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Celine ang mga sinabi nito. Sumapit ang gabi. Nagliliwanag ang bakuran sa mga ilaw na ikinabit na sa bawat sulok at pumapailan lang ang masayang tugtugin mula sa arkiladong sound system. Ang matatandang tauhan sa asyenda ay patuloy sa hindi matapos-tapos na pagluluto habang ang mga kabataan na may nagsasayawan. Umalis mula sa pagkakasilip sa bintana si Celine at ang plano'y magmumukmok na lamang muli sa higaan nang pumasok sa kwarto si Dominic. Hinahanap ka ng mga tauhan sa asyenda. Anito, at inilapag ang tray ng masasarap na pagkain sa lamisitang nasa paanan ng kama. Wala akong mukhang iaharap sa kanila. Matabang niyang sabi, hindi ako bababa roon para lamang pag-usapan ng kani-kanilang mga asawa. Hindi mo dapat isipin yan. Gusto lamang nilang makita ang aking mapapangasawa at wala nang iba pang dahilan. Gusto nilang makita ang mapapangasawa mong minsang ipinakilala sa kanila ni Andre bilang mapapangasawa nito. Hindi ba katawa-tawa iyon? Inirerespeto ko ng mga tao, kaya walang maglalakas loob na magsalita ng masama laban sa'yo. Irerespeto ka pa rin kaya nila kapag nalaman nilang kung anong klase kang tao? Do we have to argue about this over and over? Ikakasal na tayo bukas, at kahit ano pang sabihin ng mga tao'y, hindi na magbabago yon. Hindi pa rin ako bababa kahit ano pang sabihin mo, Dominic. Ang mabuti pa'y pabayaan mo na lang ako rito. You are very stubborn indeed. Anito, at inilang hakbang ang distansyang nakapagitan sa kanila. Hinaplos nito muli ang mukha niya at ngumiti. Ang mabuti pa nga siguro ay magpahinga ka na lamang at ihanda ang iyong sarili para bukas. Pagkatapos ng kasal ay babiyahe pa tayo patungong Villa Bertosio. Sinabi ko na sa iyong hindi na natin kailangang magpunta ng Villa Bertosio. May langkap na inis sa tonong sinabi ni Celine. It will make no difference. Katawan ko lang naman ang maaari mong kunin, pero hindi ang puso ko. I will make you love me, Celine, and I'll make sure that you're going to enjoy every minute of your life with me. Promises are made to be broken. Mabuti pang huwag ka nang mangako, dahil tuparin mo man yun, ay wala namang halaga sa akin.
Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Dominic bago itinaas ang mga kamay. Tanda ng pagsuko sa kanilang argumento. Pagkaraan ay tumalikod ito at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Nang maglaho sa paningin niya ang lalaki, mabigat ang pakiramdam na ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hindi na malaya ni Celine na nakatulugan niya ang sari-saring isiping gumugulo sa kanyang isipan. Narealize lang niyang nakatulog siya ng maalimpungatan sa tunog ng gitarang sumasabay sa pagkanta ng isang lalaki. Bumangon siya at bumaba ng kama nang matiyak na nanggagaling iyon sa ibaba sa tapat ng kanyang bintana. Nangaharana si Dominic. Dumungaw siya at hindi tiyak kung anong mararamdaman nang makitang si Dominic nga ang lalaking kumakanta ng kundiman habang si Tatay Raul na may nagigitara. At sa likod ng mga ito'y ang mga tauhan sa asyenda na animoy korong sinabayan si Dominic. Pagsapit sa inuulit na bahagi ng kanta. "Celine!" Sumalit sa pandinig niya ang masayang tawag ni Nanay Martha. "Bukas yan, Nanay Martha. Tuloy kayo." Nabuksan ang pinto at pumasok ang magandang babae na mas kinikilig pa kaysa sa kanya. Tumabi ito sa bintana at dumungaw. Pagkatapos ay binalingan siya. Hindi baga at napakagaling kumanta ni Dominic? Walang sinabing tumangulang ang dalaga. "Oh, bakit hindi ka masaya Hinaharana ka ng nobyo mo." Tanong nitong ang ibig sabihin ay mapapangasawa. "Dapat ba ako maging masaya, Nanay Martha?" Tanong niyang sinundan ng isang malalim na buntong hininga. "Ana syempre naman. Dungaw ka sa bintana para naman ganahang kumanta ang nobyo mo." Walang nagawa si Celine kundi pagbigyan ng ginang. Kung sa bagay, papatapos na sa pagkanta si Dominic. Maya-maya lamang ay matatapos na ang palabas na ito. Natapos nga sa pagkanta ang lalaki. Nagpalakpakan ng mga tao. Pero bago pa ito muling kumanta, ay isinara na niya ang bintana at nagbalik sa kama. Nakita niya ang disappointment sa mukha ni Nanay Martha. "Gusto ko na hong magpahinga," aniya, at naunawaan naman ng ginang ang nais niyang mangyari. Walang imik na lumabas ito ng kwarto. Sa ibaba, gumuhit ang pait sa mukha ni Dominic. "O mga kasama, bumalik na tayo sa ating ginagawa. Hayaan na nating magpahinga ang senyorita," ani Tatay Raul, nang mahalatang napahiya ang amo sa ginawa ng nobya. "Salamat, Tatay Raul," ani Dominic, nang balingan niya ang matanda. "Naiintindihan ko, senyorito." Malungkot nung umiti lang ang binata. Ano ang kahihinatnan ng pagpapakasal ni Celine kay Dominic? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.